Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. May dinala rito, Mio Sporty. Ang issue ng motor ni boss, ayaw umandar. Umandar pa daw nung minsan tapos kalaunan hindi na umandar. Sa pagto-troubleshoot ng ganitong issue ng motor, dapat hindi natin hinuhulaan yan. Dapat may guide tayo or step by step para tumbukin natin yung eksaktong sira niya. So dalawa lang i-check natin dyan. Unang-una yung kuryente, pangalawa yung gasolina. Pero syempre bago natin isagawa yung kailangan na muna natin i-check yung motor. Kung totoo nga bang ayaw umandar, minsan kasi ayaw umandar yung pala, sira pala yung kanyang switch dito sa kanyang preno. Kaya naman i-try na muna natin, i-switch na muna natin yung kanyang susi, tapos i-try nating i-push button kung malakas pa yung battery. Sa pagkakataong yan mga boss, ayaw mag-push button. So bakit kaya ayaw mag-push button? Pag ganyan ang issue, i-check natin yung switch nung kanyang preno, dapat yan umilaw. Pero bago lahat, ulitin na muna natin. So, ayaw pa rin mga bossing. So, ang gawin natin dyan, patay na muna natin, tsaka natin neon. Tapos, i-check natin yung kanyang stoplight na kapag promeno tayo, dapat iilaw po yan. So, try na muna natin dito sa kaliwa dahil sa kanan ayaw mag-start. So, umiilaw naman dito sa kaliwa. So, bakit kaya ayaw mag-start? Try natin yung preno dito sa may kanan. Dapat iilaw. So yun mga boss, kaya pala ayaw mag-start dahil nga sira yung kanyang switch dito sa kanan. So ang gawin natin, dito tayo magpumisil dito sa kaliwang preno, tsaka natin start. Isang kamay lang. So sa pagkakataong yan mga idol, ayaw ngang umandar, malakas naman yung battery. So pag ganyan ang issue, ang gawin natin, tanggalin natin tong cover dito. May 4 po yan na tornilyo. So tanggalin na muna natin. Ang una kong chinecheck dyan mga padreng, syempre yung kanyang high tension wire dito sa part na to. Tanggalin lang natin yung spark plug cap. Tapos tanggalin natin yung cap. Tapos i-start natin. Dapat yan maglalabas ng kuryente na malakas. In case na naglabas ng kuryente yan, automatic wala dyan ng sira. Ang tutumbukin natin yan tulad nga ng sinabi ko, yung kanyang carburetor. So dito, gawin ko muna, putulan ko muna ng konti para ma-expose natin yung mismong kanyang wiring. Sa pagkakataong yan, wala naman siyang corrosion. So, binilitan ko lang yung dulo para mas madali natin makita yung bato ng kuryente. So, iipit lang natin dito. Tapos, try natin i-start kung maglalabas nga ito ng kuryente. Ngayon, napaka-importante kasi na may guide tayo na sinusunod para madali natin matumbok sira. So, i-try natin. At sa pagkakataong yung mga padreng, napakalakas naman ng kuryente. So, ibig sabihin, wala dyan yung sira. Kaya naman ang tutumbukin natin dyan yung kanyang carburetor. So, kailangan lang natin tanggalin yung kanyang U-box para matanggal natin yung kanyang carburetor. Pansinin nyo mga idol, natanggal na natin. Napakadaming alikabok. So, automatic yan. Yung kanyang carburetor, sigurado yan, napakarumi. So, linisin natin ng gasolina, tsaka bugaan natin ng hangin tong kanyang carburetor. Kalimitan ng ginagawa ko pag naglilinis ng carburetor, binibilang ko muna yung kanyang air screw. Kalate, isa't kalate, dalawat kalahati, tatlo. So, 3 yung naka-install para pag binalik natin yan, 3 pihit lang din dahil daw yung kanyang motor, hindi pa daw nalinis yung karburador mulat sa pulso. Ibig sabihin, from manufacturer, yung naka-install dito na kanyang air screw ay 3 turns. So, tanggalin na natin yan, buksan na rin natin loob para malinis na natin yung kanyang carburetor. Siyempre, tanggalin na muna natin yung kanyang 4 na screw dito sa ilalim. Isunod naman natin yung kanyang screw dito sa kanyang float. Siyempre, tanggalin na rin natin yung slow jet tsaka yung main jet para mabuga natin ang hangin. So, wala naman timing yan, yung mga jettings na yan, mga padreng. So, ang target lang naman natin dyan,
mabugaan ng hangin, malinis yung loob. Ganun din, dadamay na rin natin yung kanyang diaphragm. May dalawang screw yan. Ang purpose natin dyan, ma-check natin yung kanyang diaphragm kung may butas para hindi ulit-ulit yung ating trabaho. Minsan kasi malinis na yung karburador, pero nung umandar, palyado yung pala, butas sa yung diaphragm. So okay naman yung karayom, wala naman butas yung kanyang pinakagoma sa kanyang diaphragm. So okay naman to. So buhusan natin ng gasolina para mabrasa natin yung kanyang carburetor. Mga padreng, kung nais nyo magpagawa at taga-Bataan lamang po kayo, pwede po kayong sumadya dito sa ating shop. Dito lamang yan sa Pulo, Hermosa, Bataan. At wala naman po kayong Kaligaw, pwede po kayong mag-Google Map para matuntun nyo po yung ating shop. So wala namang Kaligaw din dito dahil nga tabing tulay lang po ako mismo. So yan, pinaliguan ko na ng gasolina at binuga ng hangin. So yung kanina, ang ginagawa ko bago ko buksan yung carburetor, ang una kong tinatarget dyan yung kanyang air screw. So binilang ko lang yon, naka-install 3. Para pag binalik natin dyan, syempre 3 pa rin. So yung kasi yung nakalagay sa linagay ng manufacturer dito. So yan ang mga diskarte natin dyan, hindi yung tatanggalin natin agad, hindi naman natin binilang. So napaka-importante na kung ano yung naka-install sa carburetor. So napakainam na maibalik natin sa standard pa rin para hindi tayo magka-aberya. So sa pagkakataong yan mga idol, so nalinisan natin yan lahat. So mamaya ipapakita ko sa inyo. Kagaya niya, binalik ko na yung kanyang air screw. Siyempre, lalagyan natin yan ng 3 feet. So, balik na natin yung mga jettings. Tapos, ibabalik natin doon sa motor. Try natin paandarin kung andar na yan. Sa tingin nyo mga padreng, may kuryente naman. So, malakas naman yung kuryente, kaya dito tayo tumarget. So kalimitan pag ganyan, malinis yung carburetor pero pinaandar natin, umandar naman pero palyado, namamatay. Minsan i-check nyo rin yung kanyang manifold, minsan may butas po doon, nagtatago minsan sa clamp. Kaya yun lang ang mga guide natin. Pag okay na yung carburetor, nakatono naman, so check nyo rin yun, yung manifold. So balik na natin yung diaphragm. So, lagi nyo rin chinecheck yung karayom ng diaphragm. Na-encounter ako nyan, yung karayom, lumipis na yung bewang, nagkabewang. Malakas yung alog, ganun din, pag binibirit, ayaw umangat yung kanyang diaphragm. So, sira na pala, so lagi nyong i-check yan. So, yan, nakabit na natin diaphragm, tinigpitan na natin, pwede na natin ikabit dun sa kanyang makina. Tapos, i-try natin paandarin na yan kung mag-o-okay na yan. So, ikasana natin. So yung mga padreng, nakabit na natin yung kanyang carburetor. Nakita nyo naman sa video kung paano natin lininis. Malakas naman yung kuryente sa kanyang high tension wire, kaya naglinis na tayo ng carburetor. So i-try na natin paandarin. Sige, paki-start mo nga. Medyo nalobat na yung battery. Ayan o, maandar na mga idol. Ayan o. Ayan o. So sa pag-troubleshoot kasi, napaka-importante na dapat alam natin yung step by step. Kaya naman kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo, God bless at mabuhay po kayo.